Ipinagtanggol ng palasyo ang pagveto sa ilang mga panukalang batas, gaya na lamang ng Rights of Internally Displaced 2013. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ipinagtanggol ng Malacanang ang pagveto ni Pangulong Aquino sa ilang probisyon ng panukalang batas na magbibigay karapatan sa internally displaced persons. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na may kwestiyon sa panukala na may paglabag sa saligang batas. Kabilang nandito ang pagkakaloob ng kapangyarihan sa Commission on Human Rights na tumukoy sa dapat danyos na ibigay sa IDPs, pati na ang pagpapahintulot sa individuals na kumuha ng financial assistance o kabayaran sa gobyerno na bahagi ng pagsalungat sa hindi maaaring pagdemanda sa pamahalaan. That veto was communicated May 24 to both houses of Congress for the following reasons. The veto message signed by the President cites four. Allow me to highlight that one, there is a provision in the enrolled bill that would give the CHR the power to determine the amount of damages, which the President believes is properly a power that is given by the Constitution to the judiciary. Second, allow me to read reason number 4. The provision allowing certain individuals to claim financial assistance and compensation from the government opens the door to a slew of cases against the government and goes against the non-suability character of the state. Nauna nang na-veto ng Pangulo ang ilang probisyon sa panukala para sa pagbibigay benepisyo sa mga centenarians. Paliwanag ni Valte, kailangan kasing maging balanse ang panukala sa pagbibigay diskwento sa elders ng 75% sa goods and services na lampas sa profit margin ng retail providers. The NSO holds that the statistics that they have, parang mga 7,300 po. While it's not really the number that we are talking about, it's not the population of the centenarians, it's more of, is it fair to pass on the 75% discount to the establishments? Kasi nga po ang lalabas, as we've pointed out, wala hong provision for a tax deduction. Iginita man ng palasyo na wala namang kinalaman ng trabaho ng Presidential Legislative Liaison Office sa pagveto ng Pangulo sa ilang probisyon ng mga panukalang batas. Allow me to point out that the PLLO can only do so much. We participate when we are invited to hearings in Congress. And also, but ultimately, it is up to the legislators. Wisdom na po ng legislators natin kung ano talaga yung gusto nilang ilagay in that particular bill before it gets transmitted to us. Of course, that is a separate co-equal branch of government. They are entitled to put kung ano po yung sa kanilang paninimbang ay yung dapat nandoon sa mga batas na ipapadala po nila sa atin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.